Ang unang ginawa ng lalaki matapos siyang muling isilang ay ang magmadali sa bato sa harap niya at titigan ito ng walang emosyon. Hindi magtatagal, lilitaw ang isang wormhole sa mismong batong ito. Kapag nabuo ang wormhole, bubuhos ang malakas na mahika, pilit nagigisingin ang mga katawan ng tao at bibigyan sila ng pambihirang talento. Pero kahit naghintay siya araw at gabi, walang nakitang senyales ng wormhole ang lalaki. Dahil dito, naggitngit ang dating pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan. Paano niya ngayon maililigtas ang 8 bilyong tao? Hindi pa natatagalan, pinamunuan ng hari ng demonyo ang hindi mabilang na mga alien beast para salakayin ang Earth. Sa isang atake lang, pinuksa ng hari ng demonyo ang buong sangkatauhan. Nang masaksihan ito, alam ng Siyam na pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan na hindi nila kayang talunin ang hari ng demonyo ng mag-isa. Kaya isang dalaga ang naglabas ng Time Reversal Stone at sinabing, nakuha ko ito nang hindi sinasadya. Ang kapangyarihan sa loob ng batong ito ay maaaring magbigay sa gumagamit ng isang pagkakataong muling isilang, pero sa isang tao lang ito pwedeng gamitin. Matapos ang mahabang pag-isip, buong puso nilang ipinagkatiwala sa akin ang misyong iligtas ang 8 bilyong buhay. Naniniwala sila sa akin dahil nakamit ko ang walang katulad na tagumpay na maging pinakamalakas sa sangkatauhan sa loob lang ng ilang taon. Nagtiim ang aking panga habang dumadaloy ang mga luha ng pagkabigo sa aking mukha. Sinabi ko ng may diin, ipaubayan niyo na sa akin. Sana sa susunod na buhay, makakapag-inuman at makakapagtawanan tayong lahat, isang kislap ng liwanag. At matagumpay akong nakabalik 7 buwan bago ang apokalipse. Mabilis akong tumayo habang kinukuyom ang aking mga kamao. Perpekto, nakabalik ako sa tamang panahon. 7 buwan bago ang katapusan. Bago yon, kailangan kong palakasin ang mahinang katawan na ito at maghanda ng mga supply para makaligtas sa apokalipse. Hinubad ko ang aking jacket. Ang kapalaran ng 8 bilyong tao ay nakasalalay sa aking mga kamay. Hindi ako pwedeng magpabaya kahit isang sandali. Sa pagkakataong ito, gigisingin ko ang aking mga kakayahan sa unang pagtama ng apokalipse. Bago yon, kailangan kong ihanda ang aking katawan sa perpektong estado para sa pagising. 7 buwan makalipas sa bundok Bayhan. Malapit na, lilitaw ang wormhole dito mismo. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Bagamat malayo pa sa tuktok ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ko, naabot ko na kahit papaano ang pinakamababang kinakailangan. Sa loob ng 1 minuto, lilitaw ang wormhole sa batong iyon sa unahan. Kapag nabuo ito, bubuhos ang malakas na mahika, pilit nagigisingin ang mga katawan ng tao at bibigyan sila ng pambihirang talento. Mahigpit kong hinawakan ang tubong bakal. Gayunpaman, ang tunay na hamon ay ang pakikitungo sa alien scouting party na lalabas kasama ng wormhole. Ang scouting party ay pangunahing binubuo ng mga higanteng langgam at 4 na paang ipis. Noong nasa tuktok ako ng lakas, madali lang silang harapin. Ngunit para sa mga bagong gising na hunter, kahit 5 o 6 na taong magtutulungan ay baka hindi makapatay ng kahit isa. Gayunpaman, mayroon akong karanasan sa pakikipaglaban sa kanila noon. Sapat na siguro iyon. Malapit nang magbukas ang wormhole. Kailangan kong ituon ang lahat ng aking atensyon sa paparating na laban. Nanigas ang buong katawan ko habang pinapanood ang bato. Ito na. Nagbubukas na ang wormhole. Ngunit pagkalipas ng 2.5 minuto, wala pa ring senyales na nagbubukas ito. Labis akong nalilito dito. Napabuntong hininga na lang ako at mapait nang umiti. Siguro may ilang minutong pagkakamali lang. Maghintay lang ng kaunti pa at magbubukas din ito. Dumating ang gabi, sinundan ng ulan. Napaluhod ako sa galit. Sumpain, 10 oras na ang nakalipas. Bakit hindi pa lumilitaw ang wormhole? Anong nangyayari? Hinala ko'y nagkamali ako ng bilang sa petsa. Bukas. Babalik ako bukas. Siguradong magbubukas ito bukas. Pero lumipas ang 2 araw, tapos 1 linggo, nagtanong ang mga matatandang dumaraan, binata, anong ginagawa mo rito? Sumagot ang isa pang matanda, halika na. Mukha siyang baliw. Baliw. Samantala, nanatili ako roong nakaluhod, mukhang pagod at tuliro. Lumipas ang 1 pang buwan. Nagsimulang sabihin ng mga turista, kung hindi ka bibisita sa bundok Bayhan at magpapakuha ng litrato kasama ang waiting rock uncle, nabuhay ka ng walang saysay. 6 na buwan pa ang lumipas ng walang anumang senyales ng wormhole. Nagmadali ang mga istasyon ng telebisyon na mag-ulat, isang Taoist ang nagme-meditate sa bundok Bayhan sa loob ng 6 na buwan. Dito dumadagsa ang mga magulang na may mga anak na kumukuha ng pagsusulit para humiling. Habang nanonood ng balita, litong sinabi ng kapatid niya, Ma, hindi ba si kuya yon? Pareho ring nagulat ang nanay niya. Yung batang yon? Anong ginagawa niya roon? 6 na buwan nang hindi umuwi. Naging Taoist na ba talaga siya? Ang buong mundo ay nananatiling nakakakilabot na tahimik. Kinausap ng kanyang ina ang kanyang ama sa telepono. Mahal, nakita ko na si Do Hyuk. Naging Taoist ang batang yon sa bundok. Sa pangungumbinsi ng kanyang mga magulang, sa wakas ay tinapos ng tagapagligtas na si Lee Do Hyuk ang kanyang mahabang paghihintay. 3 buwan makalipas, bumalik ako sa normal na buhay, nagbubuhat ng tubig sa mga construction site at nagtatrabaho bilang isang manggagawa. Noon, sa panahon ng aking karera bilang hunter, nakakuha ako ng hindi mabilang na mga titulo. Kinuyom ko ang aking kamao.
kabilang doon ang tagapagligtas. Ngunit heto ako, dating napakaluwalhati, ngayon ay isa na lang ordinaryong manggagawa. Paano ko haharapin ang aking mga dating kasamahan? Sa anumang kaso, sa nakalipas na 6 na buwan, gaano man ako katagal naghintay, hindi sumiklab ang digmaan. Walang mga alien race o superpowered na awakened ang lumitaw na parabang hindi sila kailanman umiral sa mundong ito. Sa huli, kailangan kong aminin na hindi ito ang Earth na kilala ko. Bagamat sikat ngayon ang mga teorya ng parallel world, sino ang mag-aakala na mangyayari sa akin ang ganitong bagay? Para sa mundong ito, isang magandang bagay ang kawalan ng apokaliptik na digmaan. Bagamat nakuha ko ang titulo ng pinakamalakas na mandirigma pagkatapos ng maraming taon ng pagsisikap, nasayang lang ang lahat ng iyon. Tuminala ako sa langit. Sa totoo lang, hindi naman ito ganoon kasama. Kahit papaano ay matatamasa ko ang kapayapaan at mamuhay ng ordinaryo. Sakto noon, isang tunog ng notification mula sa aking telepono ang pumutol sa aking mga iniisip. Kinuha ko ang aking telepono ng may pagkalito. Malinaw na nakasaad sa mensahe na dapat ko nang bayaran ang aking utang sa katapusan ng buwan, at sa aking pagkagulat, hindi lang isa ang notification ng utang. Dismayado, wala akong magawa kundi umuwi na lang. Pagkaupo ko, hinarap ako ng kapatid kong si Lijian. Do-hyuk, ano bang pinaggagawa mo sa labas nitong mga nakaraang araw? Wala kang trabaho, palibot-libot ka lang kung saan-saan palagi. At simula noong 1 taon kasama pa yang mga gas mask, bili ka ng bili ng mga kakatwang bagay para sa bahay. Na-brainwash ka ba ng kung anong criminal organization? Galit na nagpatuloy si Jian. 1 taon na ang nakalipas, bigla kang umalis sa study room mo, sinasabing magugunaw na ang mundo, at naglipat ka ng 10 milyong isa halaga ng gamit sa underground storage. Alam mo ba kung gaano nag-alala si mama at papa? Walang magawang sagot ko. Hindi ko inasahan na hindi pala talaga masisira ang mundong ito. Noon, plinano ito ni Lee Do-hyuk at ng kanyang mga kasama. Sabi niya, huwag mo masyadong alalahanin yan. Mangutang ka na lang kahit kanino. Umuntang ka hanggat kaya mo, tapos maghanda ka para sa digmaan. Tinanong ko kung ano ang plano pagkatapos nun. Sabi niya, anong silbi ng pagpaplano para sa hinaharap? Ngumisi siya ng may kasamaan. Kapag dumating na ang apokalipse, tapos na ang buong mundo. Sino pa ba ang mag-aabalang habulin ka para sa mga utang mo? Pero ang hindi niya alam, hindi nagunaw ang mundo, baka hindi magunaw kailanman, at malamang mananatiling mapayapa magpakailanman. Hirap kong sabi. Sa madaling salita, hindi ko matatakasan ang lahat ng perang inutang ko. Iritabling sagot ni Jian. Pwede ba? Ngayon nagiging biktima ka pa. Nang makitang nagtatrabaho ako araw at gabi para magbayad ng utang at gumagawa ng mabibigat na trabaho, iminungkahi ni Jian, bakit hindi mo ako tulungan sa mga stream ko? Babayaran mo ako, naguguluhan kong tanong. Ibig mong sabihin yung nilalagay yung kakatwang gamit sa ulo, tapos nag-stream. Sumagot si Jian, mag-stream ako ng 2-player game ngayon at kailangan ko ng kasama. Tulungan mo ako, Do-hyuk, kinwestiyon ko ang sarili ko. Pero hindi pa ako nakakalaro ng ganitong laro dati. Sagot ni Jay, hindi ba't magaling ka sa mga pisikal na gawain? Madali mong makukuha ang mga kontrol ng laro. Saka, wala akong ibang mahanap na tutulong sa akin ngayon. Tumayo ako at bahagyang tumawa. Ano ka ba? Gaano kalaki naman kaya ang idodonate ng mga tao sa gaming streams mo? Dahan-dahang sinabi ni Jian, 15 milyon won. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ano? Ganyan kalaki ang kinikita sa streaming? Tuwang-tuwang itinaas ni Jian ang kanyang cellphone. Ilang buwan pa lang akong nag-stream at kumikita na ako ng 15 milyon kada buwan. Hahatiin natin ang kita ko, 50 tandang bawas 50. Namamangha kong sagot, Jian. Itago mo na yung natural streaming talent mo. Nakakasilaw sa mga titanium kong mata. At ganoon na nga, si Lee Do-hyuk ay naging assistant ng kanyang kapatid mula sa pagiging tagapagligtas sa loob lang ng ilang segundo. Paalala ni Jian sa akin, Do-hyuk, handa ka na ba? Magsisimula na tayo. Sagot ko, handa na boss. Simulan mo na ang gaming stream mo, tuwang-tuwang sabi ni Jian. Simulan na natin. Air, I activate. Sa gitna ng sunod-sunod na tunog ng data connection, matagumpay kaming nakapasok ni Gan sa game instance. Ang It Kills 2 ay isang laro tungkol sa pagkolekta ng mga item at paglaban sa mga halimaw. Maligayang pagdating mga manlalaro sa napakahirap na horror world ng It Kills 2. Kilala ang larong ito bilang Newbie Graveyard, isang ultra-high difficulty na combat adventure horror game. Mangyaring ihanda ang inyong mga sarili. Magsisimula na ang laro. Sa livestream chat, nagkokomento ang mga manonood habang kumakapit si Jian sa braso ko. Do-hyuk, sabayan mo akong maglakad. Masyado akong takot na maunang pumasok. Komento ng isang manonood, nakakatakot ba talaga yan? Makakatulog ako ng mahimbing sa bahay na tulad nito. Nanginginig si Jian. Do-hyuk, dahan-dahan lang. Bagalan mo ang paglakad. Dahan-dahan silang pumasok sa bahay. Sabi ko, babagalan ko ng kaunti. Sumunod ka lang sa akin ng maingat. Pagkatapos ay dahan-dahan kong inilagay ang paa ko sa baitang. Bigla, isang panel ang lumitaw sa harap ko, na may text na nagsasabing, matapos makatanggap ng sulat mula sa aking dating asawa, pumunta ako kasama ang aking kasalukuyang asawa sa bahay kung saan nawala ang aking dating asawa. Nagtago si Jian sa likod ko at napansin na hindi ako gumagalaw.
Nagsimula siyang matakot. Do-hyuk, may lumitaw ba? Sa isang kumpas ng aking kamay, inalis at binura ko ang system panel. Nang makita ito, sumabog sa galit si Jian, sinabunutan ako. Paano mo nilaktawan ang tutorial? Napakamot ako sa ulo ko na parang nahiya. Sorry, pakiramdam ko kasi may nakaharang sa akin. Kaya nang hindi nag-iisip, bigla ko na lang. Naggangalit ang ngipin ni Jian. Yuh, kalimutan mo na. Kasalanan ko dahil nagtiwala ako sa isang newbie. Humarap si Jian sa mga manonood at nagpa-cute. Mga kuya, bigyan niyo ako ng mga pahiwatig. Sinimulan ko ang laro nang hindi nagbabasa ng guide, pasasalamat na sabi ni Jian. CJ, humanap ng mga flashbang at tumakbo kapag nakita mo ang boss. Samantala, wala akong ideya na nagbibigay ng payo ang mga manonood. Dumiretso ako sa realistic mode, ginagalugad itong haunted house. Nagtatakang nanonood si Jian sa gulat. Kahit ang mga manonood sa labas ay naguguluhan. Galit akong idiniin ni Jian sa pader. Hoy, baliw ka. Ano na namang ginagawa mo? Bakit mo ginagawa sa akin to? Agad akong nagpaliwanag. Wala. Nakita ko lang na bukas ang pinto, kaya hinawakan ko ang doorknob, tapos may lumabas na namang kakaibang bagay. Sumigaw si Jian sa pagkadismaya, malapit na sana tayong makakuha ng higit 1,000,000 na donasyon, at sinira mo ang lahat. Nakatayo lang ako doon na walang magawa na parang isang batang may nagawang kasalanan. Sa sumunod na sandali, isang system panel ang lumitaw. Nag-donate si Lipsyke ng 1,000,000 won at nagtakda ng misyon. Nag-donate si Chiwatcher ng 500,000 won at nagtakda ng misyon. Agad na nagbago ang mood. Sabi ni Jian, Lipsyke at Chiwatcher, ang ating mga mapagbigay na patron ay nagbigay ng utos. Matigas kong tugon, opo, boss. Ang mga pagsubok na kinakaharap natin ay wala lang. Itinulak kong buksan ang pinto ng haunted mansion nang may sukdulang seryoso. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang nakabiting bangkay ang biglang lumitaw sa aming harapan. Dahil dito, ang duwag kong kapatid ay mula sa matapang ay naging takot na takot sa isang iglap. Agad siyang nagtago sa likod ko at sumigaw, isang multo. Sinunod namin ang mga suhestyon ng manonood. Nagtago si Jian sa likod ko. Do-hyuk, ikaw na. Takot na takot ako. Nakahanap ako ng palakol at pistola sa bangkay. Inihagis ko ang pistola kay Jian. Takot niyang sabi, Do-hyuk, hindi ako masyadong magaling sa baril. Itinuro ko ang palakol. Magaling ka ba sa palakol kung ganoon? Kailangan mo lang pumutol ng diretsyo. Tumawa si Jian ng alanganin at tumalikod. Hindi na kailangan. Sa totoo lang, pangarap kong maging isang sharpshooter na hindi sumasablay. Sa sumunod na sandali, ilang halimaw ang sumugod papunta sa amin ni Jian. Nang makita ito, nagulat ang buong katawan ni Jian. Ang takot na si Jian ay tinakpan ang kanyang ulo at tumakbo sa gilid habang sumisigaw. Kinuha ko ang palakol at nilabanan ang mga halimaw. Sa paghahanap ng pagkakataon, buong bagsik kong hinati sa gitna ang isang halimaw. Nang makitang nahati sa dalawa ang kanilang kasama, nagsimulang umungol ang ibang mga halimaw. Hinawakan ko ang naputol na braso ng bumagsak na halimaw at isinubo ito sa bibig ng umuungol na halimaw. Napuno ng pagkamangha ang chat ng mga manonood sa gilid. Habang nakatayo sa bangkay ng halimaw, pinapanood ko ang nilalang na sumusugod pabalik sa akin. Naggitngit ako at sumugod ng buong lakas gamit ang palakol patungo sa 3 halimaw. Umungol ng mapanganib ang mga halimaw na may intensyong lapain ang taong nasa harapan nila. Ngunit sa mabilis na pagkakasunod-sunod, agad kong hinati sa gitna ang mga sumusugod na halimaw. Pinanood ng mga manonood ang napakadali kong pagpatay sa mga halimaw at pinuno nila ang chat. Habang nasa likod ko ang bangkay ng halimaw, huminga ako ng malalim. Lumingon ako na may nakakakilabot na ekspresyon. Jian, natakot ka ba? Walang pakialam ang takot na si Jian at kinalabit ang gatilyo na nakatutok sa aking noo na nagresulta sa isang perpektong headshot. Sa isang kalabog, bumagsak ako. Nagpanik si Jian. Do-hyuk, patawad. Nadulas lang ang kamay ko. Nag-donate si middle school soldier Maiden ng 1,000 at isa habang tumatawa. Ano ang nasaksihan ko ngayon lang? Sa sandaling ito sa isang apartment, talagang katawa-tawa. Napakadali niyang pinabagsak ang neck strangler. Noong sinusubukan ko ang realistic difficulty, 2 neck strangler lang ang kaya kong patayin. Sabi ni Black Oak nang nag-atubili, pinatay niya ang 4 na neck strangler agad-agad gamit lang ang palakol. Teka, ano ang pangalan niya? Samantala, dahil sa pagkakamali ni Jian kanina, inulit namin ang instance mission na ito. Dahan-dahan akong inalo ni Jian. Do-hyuk, pasensya na talaga. Kasalanan ko talaga yon. Sa sobrang galit, umumbok ang mga ugat sa noo ko at nagdilim ang mukha ko. Sumagot ako para pakalmahin siya, okay lang, Jian. Kasalanan ko yon. Naggitngit ako at sinundot ang noo ni Jian. Hindi ko dapat binigyan ng baril ang isang tanga na tulad mo, sabi ni Jian. Humingi na ako ng tawad. Gagalingan ko na sa susunod. Tumalikod ako. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Sumunod ka lang sa akin. Bilisan na natin, matapang na sagot ni Jian. CJ, tingnan natin kung gaano kakagaling ng walang tulong ko. Sa pagkakataong ito, binuhat ko si Jian at madaling pinatay ang 4 na neck strangler sa isang iglap. Pinanood ni Jian ang eksena sa kanyang harapan nang hindi makapaniwala. Dahan-dahan kong sinabi, kita mo.
Ang pagharap sa kanila ng mag-isa ay sapat na para sa akin. Kaya para madaling malampasan ang susunod na kabanata, hahatiin natin ang trabaho mula ngayon. Napanganga si Jayan sa gulat. Hatiin ang trabaho. Ako na ang bahala sa malapitang pagbaril, labanan, pagkolekta ng mga item, at pag-scout. Tanong ni Jayan, paano naman ako? Ano ang kailangan kong gawin? Sumagot ako ng may pagkadismaya. Kailangan mo lang manahimik at palihim akong i-cheer. Okay. Sumigaw si Jayan sa pagkabigo. Ang sama. Laro ko ito. Paano mo ako pag-cheer-in lang? Tinakpan ko ang aking mga tainga at naghanda na buksan ang susunod na pinto. Papasok na tayo. Binuksan ko ang pinto at natuklasan ang isang malaking halimaw na nakaupo sa gitna ng pasukan. Nang makita ang mga taong pumapasok, umungol ng malakas ang halimaw mula sa bibig nito. Nakita ni Jayan ang halimaw na sumusugod at, sa takot, itinulak ako papunta rito. Galit na ibinuka ng halimaw ang bibig nito at ibinagsak ang kamao. Dahil sa tulak ni Jian, nawalan ako ng balanse at hindi makatayo ng maayos. Sumpain kang babae ka. Ipinagtanggol ako ng mga manonood. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Jian. Pasensya na talaga, Doyok. Sobra akong natakot at kinabahan. Mga manonood sa gilid, ipagtanggol niyo ako. Gamit ang maliksing galaw, nag-slide tackle ako para iwasan ang buong lakas na suntok ng halimaw. Sa isang malakas na sipa, pinatumba ko ang sumusuportang binti ng halimaw. Nang walang suporta, sumubsob ang halimaw sa lupa. Sinamantala ang pagkakataon, lumundag ako at tumalon sa likod ng halimaw. Itinaas ko ang palakol. Kung ikukumpara sa panahong pinanggalingan ko, ang pakikipaglaban sa mga halimaw na ganito kadali lang mumuya ng chewing gum. Tumama ang palakol diretso sa ulo ng halimaw. Maging ang mga nanonood ay nagdagsaan sa chat. Naramdaman ng brute ang taong umaatake sa ulo nito at sinubukang abutin para hawakan ang nilalang na nanggugulo sa ibabaw. Nagkomento ang mga manonood, hindi dapat kayang tumagos sa mga kalamnan niyan ang ganyang armas. Sumigaw ako, kung hindi ito mamamatay, ibibigay ko ang buong bigat ng katawan ko sa aking mga paa at gagamitin ang lahat ng lakas ko para tapakan ang palakol na nakabaon sa katawan ng halimaw. Dahil sa tama, napabuka ng malaki ang bibig ng halimaw at nagpakawala ng isang nakakatakot na sigaw. Ang lakas ng pagtagos ay nagwasak sa sahig. Pinapanood ni Jian ang eksena mula sa gilid, tulala sa gulat at takot. Parehong nagulat si Lipsay ko habang pinapanood ito at agad na nag-donate ng 1,001. Talagang hindi ka panipaniwala. Napanganga si Jeon. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Dohyuk na tinalo ang boss ng isa floor sa isang dalaw lang. Nag-type din ng mga mensahe ang mga manonood sa chat. Nang makita ang chat, nagtaka ako. Ano? Akala ko madali lang. Nagtanong ang mga manonood, hindi ito baguhan. Halatang eksperto, nakita ni Jian ang mga nagdududang komento at mabilis na sumagot, hindi. Baguhan talaga si Dohyuk. Hindi ako nagsisinungaling, pero hindi naniniwala ang mga manonood. Kailangan naming makita ang status window. Binuksan ko ang aking status window para makita ng mga manonood. Ngayon lang sila naniwala na baguhan ako, pero may agad na nagtanong. Teka, anong problema sa stats niya? Grabe yan. Stats na 134. Sabi nila, ang stats na nasa 125 ay level na ng professional player. Sinasabing, ang 140 ang limitasyon ng tao. Ang stats ng world record holder ay nasa 147. Tiningnan ko ang mga komento sa chat, lubos na naguguluhan. Tingnan nyo ang detalyadong stats niya. Sos Mariosep, lahat ng abilidad niya ay nasa top 0.01%. Robot ka ba? Kumpiyansa kong naisip na ang pagsasanay na ginawa ko para paghandaan ang apokalipse ay talagang nagagamit dito. Hindi na sayang ang mga pagsisikap ko. Mas lumalim ang iniisip ni Jian. Naisip niya habang naluluha. Ano kaya ang ginawa ng masasamang taong iyon kay Dohyuk para sanayin niya ang kanyang katawan ng ganito katindi? Tinakpan ni Jian ang kanyang mukha at umiyak. Kumakain ka ba ng maayos doon? Tiyak na mas alagaan kita mula ngayon. Mukha akong litong-lito. Jian, anong problema? Nagagalit ka ba dahil kinukwestiyon ng mga tao si Dohyuk? Tapos may nagngangalang Black Oak na nag-donate ng 1,001 at sinabing, kahanga-hanga ang streamer, napakagaling. Hindi rin makapaniwala si Jian. Black Oak? Si Black Oak ba talaga yan? Nagtanong ang ibang manonood, sino si Black Oak? May sumagot agad, siya ang unang manlalaro na nag-unlock sa hidden route ng laro. Nagtataka kong tanong, hidden route? Ipinaliwanag ng mga manonood, ang orihinal na layunin ng Brute ay hulihin ang mga manlalaro at ipakilala ang susunod na kwento. Si Black Oak ang unang pumatay sa Brute at nag-unlock ng hidden route pero kinolekta niya lahat ng armas at inabot ng 7 subok para matapos ito. Hindi ko maiwasang isipin, 7 beses. Well, hindi naman lahat magaling sa larong ito. Para sa isang hindi magaling maglaro, normal lang na abutin ng 7 subok para matapos ito. Napatawa ang mga manonood. Kakabansagan niya lang na mahina si Black Oak. Siguradong may karapatan si Axe Boy Dohyuk na sabihin yan. Nagdilim ang mukha ni Black Oak. Hindi magaling maglaro. Sa kahit anong paraan, hindi lang ito ang unang beses niyang laruin ang larong ito. Ito rin ang unang beses niyang maranasan ang ESA.
Ang isang tulad niya na pumatay sa brute gamit lang ang isang palakol ay talagang malakas, nag-type si Black Oak sa keyboard. Plano kong manood sandali tapos isara ang stream, pero mukhang kailangan kong gumawa ng kaunting palabas. Pagkatapos ay nag-donate si Black Oak ng 1,0,001. Pwede ba akong magbigay ng isa pang misyon? Gusto kong i-restream ang broadcast nyo at sumakay sa hype. Nagtatakang nagtanong si Gian. Anong klaseng misyon ang kailangan naming gawin? Nag-donate si Black Oak ng 1,000,000 at nagbigay ng misyon. Huwag gumamit ng kahit anong armas. Gamitin lang ang palakol para matapos ang laro. Dagdag ni Black Oak, hindi ako mag-i-restream ng illegal. Tuwang-tuwang tumalon si Gian habang nag-thumbs up ako sa likod niya. 1,000,000. Nagkomento ang mga manonood, talagang patatapusin ang streamer gamit lang ang palakol. Bruticide, lalabanan din ang mga boss gamit lang ang palakol. Hindi ba medyo sobra na si Oak? Okay lang sa mga humanoid na halimaw, pero paano mo lalabanan ang mga boss? Hindi ba't pinapasuko lang nito ang streamer? Mukhang hindi magagastos ang donasyon na ito. Mahinang tumawa si Black Oak. Totoo, medyo sobra naman kung palakol lang ang ipapagamit sa kanya. Pwede rin ang pala o chainsaw, pero laging mabilis dumating ang mga sorpresa. Habang binabago ni Black Oak ang mga mission item, direkta kong pinindot ang complete mission, ibig sabihin kailangan ko itong tapusin gamit lang ang palakol. Galit na sumagot si Gian. Anong ginagawa mo? Nag-inosente ako. Paano ko ba to sasabihin? Nagkamali ako ng pindot. Ang balak ko sanang pindutin ay accept mission, pero napindot ko rin ang complete mission. Binuhat ko si Gian. Kung ganoon, kailangan nating tapusin ang misyon na to. Sabi ni Gian, Dohyok, huwag kang tumakbo ng mabilis. Ang second level boss ay isang malaking halimaw, pero ang kanang kamay nito ay isang chainsaw. Kahit ang bihasa sa laban na si Black Oak ay napapabuntong hininga. Kahit bahagyang tama lang sa braso nitong chainsaw ay maglalagay sa mga manlalaro sa critical na kondisyon. Napakataas ng damage nito at hindi mahulaan ang mga attack pattern nito. Kaya gumagamit ang ibang manlalaro ng paralysis rounds para istun ito, kunin ang atensyon, tapos atakihin ng isa pang manlalaro ang mga wake point nito. Ang paulit-ulit na pag-atake at pagkuha ng aggro sa ganitong paraan para patayin si Eggland ang opisyal na game strategy at dahilan kung bakit kailangan ang duo teams para matapos ito, pero hindi ko masyadong iniisip yon. Nag-slide tackle ako pasulong at direktang hinampas ang bukong-bukong ng halimaw. Dahil dito, umungol sa matinding sakit ang chainsaw monster. Nagtatakang sabi ko, opisyal na strategy, walang ganyang bagay. Noong lumalaban pa ako sa mga halimaw, kung wala akong armas, lalaban ako kahit gamit ang ngipin ko. Kung walang paraan, gamitin ang lahat ng paraan para makahanap ng paraan. Sa lahat ng hunter, ako ang pinakamagaling lumaban sa mga halimaw. Pagtingin ko sa chainsaw sa harap ko, hindi ako natinag. Kahit 5 taon pa lang ang mga EA game na may mga opisyal na strategy, kumpara sa 20 taon kong karanasan sa labanan, wala lang yon. Sa sandaling humampas pababa ang chainsaw monster, umiwas ako sa huling posibleng sandali. Kapag humaharap sa mabilis na halimaw, iniiwasan ko ang atake nito at mabilis na humahampas pahalang sa hita nito, pinuputol ang pinagmumulan ng bilis nito. Kitang-kita ang pagbaba ng bilis nito. Sa ganitong paraan, nawawala ng balanse at bilis ang halimaw. Sa huli, sa sandaling bumagsak ang halimaw sa lupa, puntiryahin ang wake point ng humanoid monster, ang leg nito, at hampasin ng buong lakas. Sumugod ako ng pasabog papunta sa halimaw na hindi pa nakakatayo. Sa isang malakas na kalansing, tumama ang buong lakas kong hampas sa braso ng halimaw. Lubos akong nagulat dito. Hindi ko inaasahan na ganito kataas ang liksi ng halimaw. Nang puntiryahin ko ang wake point nito, nakatugon ito kaagad. Ang sumunod kaagad ay ang galit ng halimaw. Habang sinasalag nito ang atake ko, umiindayog ang chainsaw nito papunta sa mukha ko. Si Jayan na nanonood sa gilid ay nakita ang chainsaw ng halimaw na malapit nang tumama sa ulo ko at sumigaw, Duyok, umiwas kaagad kung hindi ay lalagariin ka niyan sa gitna. Nang hahatiin na sana ako ng chainsaw monster sa gitna, umikot ako at tumalon, at matagumpay na naiwasan ang mapanganib na atake. Paglapag ko, nag-ipon ako ng lakas sa parehong binti. Sa isang lagabog, tuluyan kong sinira ang chainsaw nito. Mula sa mga paliwanag ng manonood, nalaman ko na ang susi sa pagtalo kay Eggland ay hindi ang atake nito. Kapag nasira mo ang chainsaw nito, tumataas ang depensa nito. Kitang-kita ang pag-umbok ng mga ugat sa katawan ng halimaw. Nagtiimbagang ako. Kung lalong lumakas ang depensa nito, palalakasin ko ang attack power ko at direktang sisirain ang depensa nito. Tinatarget ko ito at mariing inapakan ng lupa, pinupuntirya ang wake point ng halimaw. Mula sa kinapupwestuhan ng chainsaw, sumugod ako ng pasabog. Hindi lang sinira ng hampas na ito ang depensa ng halimaw, pinutol din nito ang braso na nagpoprotekta sa wake point nito. Sabay na lumipad ang ulo at braso ng halimaw. Nanatili akong may mabangis na ekspresyon. Malinaw na hindi kinailangan ng hampas ang bukong lakas. Nag-ipon lang ako ng lakas sa aking mga binti at braso, pinakawalan ito ng malakas para sirain ang depensa nito, at nagbigay ng isang nakamamatay na hampas. 2 malakas na kalabog ang sumunod. Ang isa ay ang pagbagsak ng halimaw sa lupa. Ang isa naman ay ako na gumamit ng sobrang lakas, at hindi na kontrol ang puwersa kaya sumalpok sa pader.
Inalis ko ang sarili ko sa pader, tapos lumingon at sinabing, medyo mahirap ngang kalabanin ang halimaw na to. Nakangiting masaya si Jen. Do-hyuk, nanalo tayo. Napakagandang laban. Humahanga talaga ako sa'yo, komento ng mga manonood na impress. Napaka-humble ng mga sinabi ng streamer pagkatapos ng nakamamatay na hampas na yon. Nag-donate si Duyuk Chu at sinabing, paano mo nagawa yon? Kaswal akong sumagot. Yung halimaw kanina ang tinutukoy mo. Mas madali siyang patayin kaysa sa inaasahan ko. Ang mga paa nito ang sentro ng buong katawan nito. Alamin mo lang ang direksyon ng mga paa at ang galaw ng mga kalamnan. Puntiryahin ang hita na panandaliang hindi gumagalaw dahil sa pag-ipon ng lakas, tapos atakihin para pabagalin ito. Dagdag pa, bago umatake, kung masusuri mo ang direksyon ng mga kalamnan sa balikat at braso, mahuhulaan mo ang tiempo at direksyon ng mga atake. Tapos, katulad na ng ginawa ko, tuloy-tuloy na pag-iwas at sa huli ay pagbibigay ng nakamamatay na hampas kay Eglan. Sabi ng mga manonood, kuya, ikaw lang ang makakagawa ng ganyang galawan. Napatawa ako ng mahina. Ay, hindi. Medyo simple lang to. Sumagot ang mga manonood ng may paghanga. Kung katulad mo ako, dapat kaya kong umiwas ng bala. Tinaas ko ang palakol para magturo. Mas simple pa ang pag-iwas sa bala. Dahil diretsyo ang takbo ng bala, tingnan mo lang ang direksyon ng dulo ng baril at umiwas. Kung hindi mo kayang umiwas, gamitin ang palakol para depensahan ang sarili. Sumagot ang mga manonood na kahit may detalyadong turo na, hindi ko pa rin kaya. Habang masigasig akong nagtuturo sa mga manonood ng stream, may natuklasang daanan si Jayan at sinabi sa akin, Do-hyuk, may daan dito na direktang pababa. Siguro yan na ang susunod na boss room. Komento ng mga manonood, magsisimula na ba? Di na ako makapaghintay na makitang magdomina ang streamer, paliwanag ko habang naglalakad. Kulang na tayo sa oras, lahat. Ipaliwanag ko ang detalyadong operasyon habang sumusugod tayo, sabi ni Jayan mula sa gilid. Do-hyuk, teka, tingnan mo, may nahanap akong palakol dito. Habang tinitingnan ang dalawang palakol sa aking mga kamay, sinabi ko, nakapatay na ako ng maraming halimaw gamit ang dalawang palakol. Naniniwala ka ba? Nagulat na sumagot si Jian. Hindi ko alam kung totoo yang sinasabi mo, pero siguradong maraming halimaw sa likod mo. Lumingon ako at nakita ang sangkaterbang zombie na sumusugod sa akin, at sila ay mga advanced zombie na may mas mataas na atake at bilis. Sa isang kalansing, madaling nasalo ng zombie ang atake ng palakol ko gamit ang kamay nito. Nang makitang hindi epektibo ang paraan ng pakikipaglaban na yon, nagpalit ako ng estilo ng laban. Inaatake ko ang leg ng mga zombie. Bawat hampas ay parang paghiwa ng gulay. Isang wasiwas ng palakol at humihiwalay ang ulo ng zombie sa katawan. Nagkomento ang mga manonood, nakakabaliw ito. Gawa ba sa tokwa ang mga advanced na zombie? Napakadali nilang mapatay. Nagtuturo ako habang nakikipaglaban. Hindi kasing hirap ng inaakala ninyo ang pagharap sa mga halimaw na ito. Nakita nyo ba ang ginawa ko kanina? Umiwas ng mabilis na ganito, tapos ipunin ang buong lakas ng katawan para puntiryahin ang kahinaan ng mga zombie. Ang kahinaan nila ay ang leg. Ganito, sa isang iglap lang, madaling humihiwalay ang ulo sa katawan. Nagkomento ang mga manonood, ginagawa mong napakadali pakinggan. Kapag ako ang naglalaro, hindi ang zombie ang natataga kundi ako. Napapaligiran ako ng dose-dose ng zombie, pero hindi ako apektado. Patuloy akong pumapatay ng isang zombie sa bawat wasiwas ng palakol ng walang kahirap-hirap. Hindi mapigilan ng mga manonood sa gilid na mag-alala. Napakaraming zombie ang sabay-sabay na sumusugod. Kahit si Do-hyuk ay maaaring mahirapan dito. Naggalit ako ng ngipin at sinabi, kung gayon, mas gagalingan ko pa at pupuksain ang lahat ng zombie sa pinakamaikling panahon. Hinawakan ko ang dalawang palakol ng pahalang, ginamit ang whirlwind assault technique ng buong lakas. Sa isang iglap lang, napugutan lahat ng ulo ang mga zombie sa paligid ko dahil sa aking whirlwind slash, ilan na lang ang natirang halos di na makahinga. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong mabuhay at pinuksa ang lahat ng natitirang zombie. Nagkomento ang mga manonood, parang totoong ipo-ipo, nakakatakot. Umikot ka, whirlwind boy. Matapos tapusin ang lahat ng zombie, itinigil ko ang whirlwind slash technique. Pero ang epekto ng galaw na ito ay pagkahilo pagkatapos. Napaupo ako sa tabi ng pader at nagsimulang sumuka. Nagkomento ang mga manonood, kahit mga ipo-ipo nahihilo. Huwag kang tumulad sa mga horror game. Hindi mo pa ba napanood ang Valhalla Rebirth? Pinunasan ko ang bibig ko at tiningnan ang chat ng may pagtataka. Ano? Valhalla Rebirth? Isa ba yung laro? Tumakbo si Jayan papalapit ng may kagalakan. Do-hyuk, tingnan mo dali. Nakahanap ako ng mga palatandaan tungkol sa serum. Sumagot ako, mga palatandaan. Binuksan ni Jayan ang notebook. Kahit na kumalat na ang mga mansa ng dugo at mahirap basahin ang mga salita, sinasabi sa manual na ang salarin sa paglitaw ng mga neck strangler, zombie, at iba pang mutant ay isang uri ng mutation virus. Bago tayo pumasok, nakita mo ba yung trailer malapit sa mansyon? Sabi sa mga tala, may serum daw sa sasakyan na kayang labanan ang mutation virus. Biglang isinara ni Jayan ang notebook. Kailangan lang nating hanapin ang serum at ispray ito ng isang beses gamit ang sprinkler system ng mansyon. Kapag nadikita ng mga mutant ang serum, sabay-sabay nahihina ang kanilang stats, paliwanag ng mga manonood.
Kung walang serum, simula sa susunod na boss, magiging hell difficulty na ang laro. Tiningnan ko ang mga komento sa chat ng may pagdududa. Talaga? Ganoon ba ka-exaggerated? Hindi ko naman nararamdaman na magiging ganoon kahirap. Bakit hindi na lang natin subukan? Diretsuhin na. Sumagot ang mga manonood, karapat-dapat ngang si Do-hyuk, puno ng kumpiyansa. Kung ikaw yan, baka nga hindi ganoon kahirap, galit na sagot ni Jayan. Bakit? Paano kung mabigo tayo? Bumuntong hininga ako, kasi masyadong abala ang bumalik para hanapin ang serum. Sa sumunod na sandali, nag-donate si Black Oak. Yan ang tapang. Talunin mo ang susunod na boss ng walang serum. CJ, tara na. Nag-appear kami ni Jayan ng may pananabi. Karapat-dapat talagang tawaging big shot. Dahil kahilingan ito ni Black Oak, dapat natin itong tuparin. Nagkomento ang mga manonood, heto na naman tayo. Alipin ng pera, yumuyukod sa paanan ng salapi. Nagtatakang sabi namin ni Jayan. Bumukas ang pinto sa sahig. Mukhang kailangan nating bumaba. Agad kong pinasan si Jayan sa aking likod at tumalon pababa. Matapos makalapag ng maayos, natuklasan naming isa itong imburnal na may masangsang na amoy. Tumingin-tingin si Jayan sa paligid. Anong amoy to? Kadiri. Bigla kong naalala ang mga lumang araw noong lahat ay nakatira sa mga imburnal para iwasan ang mga alien. Nakita ni Jayan na may dumaang daga at sumigaw, may daga. Isang daga. Tuwang-tuwa akong tumingin. Wow! Daga sa imburnal. Napakasarap ng sabaw na gawa sa kanila. Napakasarap ng lasa. Bigla, ilang higanteng daga ang lumabas mula sa isang daanan sa gilid at sumugod sa amin. Hindi lang ako hindi natakot, masigla pa akong tumalon pasulong habang sumisigaw ng wow. Gustong-gusto ko ang karne ng higanteng daga. Sunod-sunod kong pinatay ng madali ang mga sumusugod na higanteng daga. Habang pinapatay sila, hindi ko nakalimutang kumuha ng isang piraso ng karne ng daga. Tumingin ako habang naglalaway sa gana. Ang pinakamasarap na karne ng hita ng daga, kukunin ko. Ibinuka ko ang aking bibig para kagatin ang daga. Lubos kong tatangkilikin ang ganitong kasarapan. Sabi ni Jayan sa sobrang takot. Hoy, baliw ka. Bakit mo naman kakainin yan? Nang kakagatin ko na sana ang karne ng daga, isang lumilipad na bato ang tumama dito mula sa aking kamay na nag-iwan sa akin na tulala. Biglang lumitaw sa malapit ang pangatlong boss na may mga braso na parang galamay at malakas na kakayahang magpagaling. Nagulat na napasigaw si Jen, bakit dalawa ang halimaw? Do-hyuk, tumakbo ka ng mabilis. Maging ang mga manonood ay hindi makapaniwala. Hindi pa ito ang boss room. Bakit ang aga nitong lumitaw? Nag-malfunction ba ang line na nag-a-adjust ng hirap? Teka, sa ganitong kritikal na sandali, ano ang ginagawa ni Do-hyuk? Pinapanatili ng halimaw ang orihinal nitong tindig, nakatitig sa akin na may inosenteng ekspresyon. Talagang hindi ako makapagsalita. Napaluhod ako at sumigaw, yung karne ng daga ko. Sa wakas makakakain na ako ng junk food, inaabangan ko pa naman to. Habang may luha sa aking mga mata, lumingon ako at sumigaw, kayong dalawang tarantado, ang lakas ng loob niyong istorbohin ang piging ko sa karne ng daga. Hindi ko kayo mapapatawad. Nagkokomento ang mga manonood, galit siya dahil hindi siya nakakain ng karne ng daga. Baka special forces si Do-hyuk. Isang halimaw ang sumugod at sumuntok sa akin. Umatras ako at madaling nakaiwas habang pinapanood ni Jian ang eksena at nagrereklamo, kalokohan ito. Bakit lagi tayong nakakaranas ng mga sitwasyong parang bug simula noong nagsimula ang laro? Nagmamadaling nag-type si Black Oak para ipaliwanag ang mga panuntunan. Dahil ito sa realistic mode. Ang paunang hirap ay tinutukoy ng ability values ng manlalaro, at ang ability values ni Do-hyuk ay sobra-sobrang lumampas sa maximum tier ng larong ito. Nag-donate si Black Oak ng 1,000 Korean won at sinabing, kaya nangyayari ang sitwasyong ito. Pagkatapos magsalita ni Black Oak, isang halimaw ang sumuntok sa akin papunta sa pader. Nagkomento ang isang manonood at sa pagkakataong ito, dalawang magkamukhang boss ang lumitaw. Sa dami ng galamay, halos hindi kayang tapatan ng dalawang palakol ni Do-hyuk ang kanilang 12 braso. Naglunsad ng tusok na atake gamit ang galamay ang halimaw. Umiiwas ako habang sinasabing hindi mahalaga. Huwag mo lang akong bibigyan ng pagkakataon. Puputulin ko ang mga galamay mo isa-isa at gagawin kong teppanyaki. Sa isang puwang sa pag-atake ng mga galamay, iwinasiwas ko ang aking dalawang palakol at agad na pinutol ang ilan sa mga galamay nito. Sabi ko, sa wakas, parang totoong laban na. Isang manonood ang nagpaalala sa akin, huwag kang magpapakampante. Gayunpaman, ang mga naputol na galamay ay agad na tumutubo muli sa katawan ng halimaw. Napansin ito ng mga manonood sa komento, mayroon itong pambihirang kakayahang magpagaling, kaya mabilis gumaling ang mga maliliit na sugat na tulad nito. Sa isang iglap, pinapintog ng halimaw ang mga pisngi nito. Nagbabala ang isang manonood na kung pakiramdam nito ay dehado ito, maglalabas ito ng lason na gas mula sa bibig nito para patayin ang lahat ng may buhay sa lugar. Itong lintik na to, agad kaming binalot ng lason na gas. Binalaan ako ni Ian na lason tayo. Mayroon tayong 10 minuto bago tayo ay tuluyang mamatay sa lason. Pinapanood ng mga manonood habang patuloy akong umiiwas at naghahanap ng pagkakataong atakihin si Kaya sa kabila ng pagkalason. Nagpahayag sila ng paghanga. Mayroon itong pambihirang kakayahang magpagaling. Napakaliit ng tsansang matalo ito.
Tumalon ako gamit ang dalawang binti, at sa isang wasiwas lang ng palakol, pinutol ko ang kanang braso ni Kayas. Dahil may kakayahan kang magpagaling, puputulin ko ang iyong mga braso at binti ng paunti-unti para hindi ka makapag-regenerate. Sa susunod kong atake, sinamantala ko ang pagkakataon na pugutan ng ulo si Kayas. Naisip ko, ngayon wala na ang ulo mo. Tiyak na hindi ka na makakapag-regenerate mula rito. Ngunit, mabilis na sumampal pabalik ang katotohanan. Sa sumunod na segundo, ang ulo at mga putol na braso at binti ni Kayas ay nagre-regenerate sa bilis na nakikita. Kumikilos ito ng marahas na nagpapahiwatig na hindi ito mapapatay. Kung gaano kabilis ang pagputol mo, ganoon din kabilis ang paggaling ko. Sa huli, mamamatay ka lang sa lason dito. Si Jean ay nanonood ng walang magawa, nakatayo roon at tuliro. Paano natin posibleng mapatay ito? Kung nabubuhay ito kahit pugutan na ng ulo, anong paraan ang makakapatay dito? Isang manonood ang nagpaalala sa amin, kailangan mong durugin ang puso nito para matigil ang pagre-regenerate. Nagpakita si Kiayas ng mabangis na ekspresyon, ikinalat ang mga galamay nito at sumugod sa amin. Itinaas ko ang aking dalawang palakol at sumugod pasulong habang sinasabi, kaya ang puso ang kahinaan ng nilalang na ito. Habang hinaharangan ang mga atake ng galamay nito, gumagawa ako ng paraan papunta sa puso nito. Nag-ipon ako ng lakas sa aking binti at sinipa ang panga nito. Nawalan ito ng balanse at diretsyo itong natumba patalikod. Habang ito'y natutumba patalikod, sinamantala ko ang pagkakataon at biniyak ang dibdib nito sa isang hataw ng palakol. Bumagsak ito sa lupa at tumuntong ako sa dibdib nito. Naggalit ako ng ngipin at sinabi, dahil ang puso ang kahinaan mo, bubuksan ko ang dibdib mo at huhugutin ko ang puso mo. Nagpupumiglas ang halimaw sa sakit, naglalabas ng mga sigaw ng matinding paghihirap. Nakita ng isa pang halimaw na hinihiya ko ang kasama nito sa ganitong paraan. Agad nitong ikinalat ang mga galamay at sumugod sa akin. Binubuksan ko pa rin ang dibdib ng isang ito. Nakitang sumusugod sa akin ng isa, wala akong pagpipilian kundi umiwas. Gayunpaman, umiwas lang ako. Narinig ang tunog ng mga galamay na tumutusok sa laman. Sabay na nagsalita si Ian at ang mga manonood. Anong nangyari? Anong katatapos lang mangyari? Lumalabas na naiwasan ko ang galamay ng kabilang halimaw sa huling sandali. Nakalkula ko na kapag ang galamay ay mga 2.5 metro na ang layo sa akin, agad akong iwas. Ang buong lakas na atake ng galamay ng halimaw ay hindi na kontrol ang pasulong na puwersa nito. Kaya sa halip na ako ang tamaan, tinamaan nito ang puso ng halimaw na nakahiga sa lupa. Dumulas ako paatras palabas sa sakop ng atake ng halimaw. Sa sandaling ito, gumagana ang isip ko na parang mga tumpak na engranahe. Ang mga komplikadong kalkulasyon ay dumadaloy sa aking isipan na parang tula. Ang mga numero at lohika ay namumukadkad sa rasyonal na kinang sa aking mga daliri. Ang kalmado at hindi nagmamadaling pokus na yon ay parang liwanag ng buwan na bumabagsak sa malalalim na mga mata. Kung saan ang karunungan at kahinahunan ay nagsasama sa isang hindi masambit na gilas sa bawat kilos na parabang maging ang pag-isip mismo ay naging isang kaakit-akit na pagtatanghal. Nakita ng halimaw kung paano ko ito pinaglaruan at umuungal sa galit. Wala akong pakialam sa kahit ano pa. Sumugod ako at direktang hinataw ng palakol ang noon nito, pagkatapos ay iwinasiwas ko ito pababa ng buong lakas. Sa isang malagkit na tunog, biniyak ko ang halimaw at dinurog ang puso nito. Ang halimaw ay nakahandusay sa lupa na nakabuka ang bibig, namamatay na may malalim na pagsisisi. Sumabog ang chat sa mga mensaheng nagpapahayag ng paghanga sa akin. Maging si Jean ay natigilan sa gulat sa tabi ko. Ikaw talaga ang bayani ko. Ang galing mo. Tumulog ang isang system notification na nagsasaad ng matagumpay na pagtatapos. Agad na nagliwanag si EA ng maningning na gintong ilaw at sinabing, lahat, pagkatapos masaksihan ang ganitong kahanga-hangang laban, hindi ba ninyo gustong mag-donate? Umulan ng higit sa 100 notification ng donasyon sa stream. Nakita ang sigasig ng mga manonood, agad na nagpasalamat si Ian. Salamat sa inyong lahat sa tiwala nyo. Gagamitin ko ang mga donasyon para makakain kami ng masarap na karne ng kapatid ko, bulalas ko sa tabi niya. Pero lahat yan, magkano ang na-donate nila ngayong araw? Tapos lumingon sa akin si Gian at nagtanong, anong susunod nating gagawin? Maglalaro pa ba tayo? Sumagot ako, 8 oras na tayong nag-stream ngayon. Tama na muna para sa araw na ito. Nagkagulo ang chat. 8 oras pa lang, tapos na ang stream. Dapat mag-stream ka ng kahit 18 oras. Iniiwan mo na ba kami? Itinuro ko ang ulo ko at sinabing, hirap na akong mag-concentrate. At unang beses kong maglaro ng ear games, kaya medyo nahihilo ako. Nag-aalangang sumagot ang mga manonood. Wala tayong magagawa kung ganoon. Sana mas matagal kang mag-stream sa susunod. Kumaway ako kay Jen at sinabing, sige mga kaibigan. Sa susunod, tatapusin ko ang lahat ng natitirang halimaw. Paalam sa lahat ng aking mahal na fans. Sa huli, nagkomento ang mga manonood, ano ang nasaksihan natin? Nasaksihan ba natin ang pagsilang ng isang alamat? Black Oak, anong sa tingin mo? Lumipat ang eksena sa panig ni Black Oak. Bumuntong hininga si Black Oak at sinabing, eksakto. Sino ba talaga ang taong ito? Nagkomento ang mga manonood sa kanyang stream, hindi rin namin alam. Mukha siyang baliw. Bulalas ni Black Oak sa pagkamangha.
Kung naipakita niya ang ganoong kahanga-hangang galing sa It Kills 2, gaano kaya siya kalakas sa ibang mga laro? Kung maglalaro ang taong iyon ng ibang laro, siguradong napakalakas niya. Di ba? Hindi. Tiyak na magiging napakalakas niya. Tumayo si Black Oak at nagalit ang kanyang mga ngipin. Kalimutan mo na. Wala nang oras para isipin ito ngayon. Kailangan ko siyang makuha sa panig ko. Sa loob ng villa, tuwang-tuwang nagtanong sa akin si Jayan, sobrang galing mo. Paano mo nagawa yon? Iwinawagayway ni Jayan ang isang kawali. Para kang lumaki na humahawak ng 2 palakol. Nag-swoosh-swoosh ka lang ng 2 beses at madali mong napatumba ang boss. Naiinis kong sagot, hoy bata ka. Ibaba mo ang kawali. Matatamaan mo na ako. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi ka magka-boyfriend. Nagalit si Jayan sa sinabi ko. Anong pinagsasabi mo, kuya? Marami na akong nakadate. Mabenta akong tipo. Sumagot ako, single since birth ka naman. Ang mga imaginary relationship ay hindi itinuturing na totoong dating. Nagbago si Jayan sa mas mahinahong tono. Teka, paano mo nagawa ang mga galaw na yon? Mukha kang baliw na nakadroga. Kaswala kong sumagot. Sinubukan ko lang ng kung ano-ano, gumana naman. Walang magawang sumagot si Jayan. Ang natural na talento tulad ng sa iyo ay nakakawala talaga ng gana. Napabuntong hininga si Jayan. Sabagay. Tutal, mayroon ka namang pambihirang galing sa sports mula pa noong bata. Kung hindi dahil sa sinabi ng babaeng iyon noong bata ka, baka naging ordinaryong tao ka lang, kung saan luho pa ang pag-ehersisyo. Sabi ng manghuhula, ililigtas mo raw ang mundo sa hinaharap, na dapat kang sanayin mula ngayon, at aasa sa iyo ang mundo. Naniwala ng buo sina mama at papa dito. Kahit ikaw hindi makapaniwala na ililigtas mo ang mundo noon, kaya nagbinibinihan sila sa payo ng teacher sa paaralan. Pumunta ang teacher sa bahay namin at nagpayo, "Ma'am, hindi po para sa pag-aaral si Dohyuk. Mayroon siyang world-class na abilidad sa sports." Pero tumanggi ang mga magulang natin na makinig at halos kinaladkad ang teacher. Galit na sinabi ni Mama, magiging Secretary General ng bansa ang aming si Do Hyuk. Anong karapatan mong sabihin ang mga ganyang bagay sa kanya? Hindi siya kailanman mag-esports, kundi mag-aaral ng mabuti. Nagpatuloy si Jeon. Kung nakinig lang sila sa payo ng guro noon, baka nanalo ka na ng Olympic gold, at nagsisisi na araw-araw sina Mama at Papa. Naramdaman din ni Jeon na wala siyang magawa. Gayunpaman, ito na ang sitwasyon ngayon. Bakit hindi ka nalang opisyal na mag-stream? Nang marinig ito, tinuro ko ang sarili ko. Gusto mong mag-stream ako? Sa tingin mo kaya ko? Itinaas ni Jayan ang kanyang telepono. Nakita mo ang reaksyon ng mga manonood kanina. Di ba? Basta't magaling ang performance mo tulad ngayon, kahit hindi ka magsalita at mag-stream lang ng gameplay, magiging sikat ka rin. Nang marinig ito, naisip ko na matagal ko nang hindi naramdaman ang ganoong tensyon. Bago ako muling isinilang, namuhay ako nakasama ang labanan sa loob ng 10 taon. Sa pagharap sa mga alien, kailangan kong sumabak sa mga laban na patay o patay. Ang bersyon ko na yun ngayon ay gumagawa lang ng mga hindi kapanapanabik na bagay araw-araw, nagtatrabaho bilang trabahador sa construction site. Nakarating ako sa punto kung saan pakiramdam ko ay sobrang boring na ng buhay, nakakamatay sa pagkabagot. Sa virtual world, maaari akong lumaban tulad ng ginagawa ko sa totoong buhay. Ito ay tunay na nagpabago sa aking napakaboring na buhay at nagbigay sa akin ng malaking kasiyahan. Mahina akong natawa. Gayunpaman, hindi ko hinahanap-hanap ang nakaraan. Ito ang mga dekada ng combat instinct na nagpapahintulot sa akin na makakuha ng malaking kasiyahan sa paglalaro. Nagliwanag ang mga mata ni John. Nakapagdesisyon ka na ba? Kung gayon, ayos na. Sumagot ako, kailangan ko pang magbayad ng mga utang, kaya kailangan ko pang pag-isipan. Pinagalitan ako ni John, naku, loko ka. Kung kailangan mong magbayad ng utang, dapat ka talagang mag-game streaming. Mula sa isang laro lang natin ngayon, kasama ang mga donasyon at bayad sa pagkumpleto sa challenge ni Black Oak, kikita ka na ng mahigit 3 milyon Korean won. Napanganga ako sa gulat. $33 milyon won? Kumita ng ganyang kalaki sa isang araw. Hindi ba't ibig sabihin yan, mababayaran ko agad ang mga utang ko? Nasisiyahan si Jian sa sandaling ito. Kaya mas mabuting galingan mo mula ngayon. Naiintindihan mo? Teka, may pera ka bang pambili ng gaming pod? Sabi ko ng pasipsip, well, naniniwala ako sa kakayahan mong pinansyal. Siguradong matutulungan mo akong bumili ng gaming pod. Sumagot si Ian ng may pagmamalaki. Magaling. Dahil nagiging makatuwiran ka, masayang-masaya ako ngayon. Kahit nag-aalangan, bibigyan na lang kita ng isa. Pumalakpak ako ng may sigla. Wow, ang galing mo, makinis na balat na Jayan. Sabi ni Jayan, sige kung ganoon. Bumili na tayo ng gamit ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, may lumabas na text message sa phone ni Jayan. Sumigaw si Jayan sa gulat. Halika, tingnan mo ito dali. Kinakabahan din akong sumagot. Anong nangyari? Naubos na ba ang mga gaming pod? Tinuro ni Jayan ang kanyang phone. Hindi. Nag-text sa akin si Black Oak. Sumagot ako, yung taong unang nag-unlock ng hidden route sa It Kills 2. Tumango si Jayan. Siya nga. Iniimbitahan ka ng sikat na game streamer na si Black Oak na mag-collab stream. Hindi ba't kahanga-hanga yon? Bigla akong nagulat. Gusto niyang makipag-collab ako sa kanya. Medyo biglaan naman yan. Nag-aalangan akong sumagot. Ayokong pumunta.
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pumunta. Pinagalitan din ni Jen. Bakit hindi kuya? Alam mo ba kung gaano kasikat ang streamer na ito? Isang collaboration lang sa kanya, at tataas agad ang viewership ng stream mo. Nanginginig akong sumagot. Tumahimik ka. Ginagamit mo bang dahilan ang gaming pod para pilitin akong makipagtalik sa isang lalaki? Nirerespeto ko ang gusto niya, pero babae ang gusto ko. Hindi ako bakla. Tinakpan ko ang mukha ko sa paghihinagpis. Ibinibenta mo talaga ang pagkalalaki ko para sa ratings, masama kang babae. Naggangalit ang mga ngipin ni Ea sa inis. Baka dapat saksakin na lang kita. Kinaumagahan, dumating na ang biniling gaming pod ni Gian at naka-install na sa kwarto. Ang gwapo kong mukha ay bugbog sarado kay Gian. Buwisit ka. Sino bang mag-akala na ang collab stream ay collaboration stream pala? Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Dahil nagpasya na akong maging game streamer, opisyal na nating simulan. Ito ay isang premium gaming pod na binili ni Gi para sa akin gamit ang kanyang credit card na may 12 buwang hulugan. Sinabi ni Gihan na mahalaga ang kagamitang ito para sa streaming. Sa lahat ng mga magagandang feature nito, nagkakahalaga ito ng 20 milyon Korean won. Umupo ako sa loob ng gaming pod. Kahit na maingay siya mula pagkabata, malambot naman talaga ang puso niya. Huwag kang mag-alala, Gian. Kapag kumita na ako ng malaki sa streaming, babayaran ko lahat ng utang mo at bibilhan kita ng maraming regalo. Sumigaw ako ng malakas, ear activate. Pagkatapos ay napunta ako sa isang selection interface. Sabi ng system, pumili ng larong gusto mong laruin. Tiningnan ko ang mga laro sa interface. Sa pagkakataong ito, hindi ko pipiliin ang realistic mode. Subukan ko ang game mode. Kung pipili ako ng laro sa game mode na nagpapahintulot sa akin na magpakita ng mga kakayahang malapit sa superhuman, marahil ay mapupunan nito ang pagnanasa kong lumaban na hindi ko naranasan ng husto sa It Kills 2. Matapos mag-browse sandali, nakakita ako ng maraming interesanteng laro, pero lahat ng magagandang tingnan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $200. Dahil dito, hindi ako makapagsalita. Wala akong pera. Pipili na lang ako sa mga pinakamurang laro. Bigla akong nakadiskubre ng isang desenteng laro na abot kaya rin. Ito ang fighting game na nilaro ko noong bata ako. Iyon na talagang laro iyon, Ultimate Fighter. Sobrang saya ko. Iyon na talagang laro iyon, Ultimate Fighter. Mayroon pala itong e version. Ang superhuman fighting game na ito ay alaala ng aking kabataan, at $20 lang ito. Hindi ko mapigilan. Dapat ko itong bilhin. May tumunog na notification. Ultimate Fighter, nabili na. Kumokonekta sa game lobby. Pakilagay ang iyong player name. Kinuyom ko ang aking kamao. Kailangan ko ng pangalan. Kung gayon, gagamitin ko na lang ang lumakong palayaw. Ito ay Is That It? Pagkatapos, kinuyom ko ang aking kamao at sinuntok ang lupa ng buong lakas. Tingnan ko nga ang aking pisikal na kondisyon. Gamit ang explosive punch, gumawa ako ng malaking butas sa lupa. Ang butas ay mayroong hindi mabilang na maliliit na bitak at malalakas na shock waves na kumalat sa lahat ng direksyon. Sunod kong ginamit ang isang combo technique. Sa bawat galaw na ginagawa ko, lumilitaw ang mga afterimage sa lupa. Napakabilis ng combo na kahit ang high-definition slow motion ng laro ay halos hindi makuha ang aking mga afterimage. Susunod, lubos kong isasagawa ang Wolfang. Kumislap ng malamig na liwanag ang aking mga mata habang ibinababa ko ng buong puwersa ang aking braso. Sa isang kalabog, tumama ang malakas na hampas mula sa aking braso sa haliging bato sa harap ko at nayanig ang buong training room. Bumuntong hininga ako. Ito na ba ang maximum ability value sa game mode? Ikinuyom ko ang aking kamao. Kahit hindi sapat ang level na ito para tawaging superhuman tulad ng dati, nalampasan na nito ang limitasyon ng tao. Naisip ko, ito na siguro ang maximum na kayang i-adapt ng mga ordinaryong tao. Kung mas mabilis pa rito, hindi na makakasabay ang cognitive abilities ng mga ordinaryong tao sa bilis na iyon. Tumingin ako sa itaas. Mabuti. Dahil tapos na ang warm-up, simulan na natin ang tunay na laban. System, ihanap mo ako ng ranked game, isang notification ang tumunog. Ipinaalam sa akin ng system, hindi mo pa naabot ang kinakailangang level para sumali sa ranked games. Doon ko lang naalala, hindi sapat ang level para makasali sa ranked game. Wala nang magagawa. Hanapin na lang ang open lobby. Habang hinahanap ng system ang open lobby, gagamitin ko ang oras na ito para piliin ang aking game character. Samantala, sa isang silid, madaling natalo ng isang Sword Master ang isang kalaban. Ginamit lang ng Sword Master ang pinakasimpleng draw slash para patumbahin ang kalaban. Ito ang Sword Master na si Shalong, ang Sword Princess. May nagtanong sa stream kung sino siya at bakit siya napakagaling. Nakita ni Shalang ang komentong ito at huminto sandali. Isang lalaking fan ni Shalang ang nag-donate at nagsabi, ngayon ka lang ba nagsimulang maglaro ng Ultimate Fighter? Hindi mo kilala ang Sword Princess. Ito ang sikat na larong Ultimate Fighter na minsan nang nag-host ng World Championships. Noon, ang babaeng may hawak na espada ay umabot sa upper circle ng mga elite ng Ultimate Fighter sa ilalim ng pangalang Sword Princess. Mapagkumbabang sumagot si Shalang, hihi. Hindi na kailangang sabihin pa. Matagal na akong hindi naglalaro ng Ultimate Fighter, kaya normal lang na may mga hindi nakakakilala sa akin.
Nagkomento rin siya, "Saka, sa mga fighting games ngayon, masikat ang Tekken kaysa sa Ultimate Fighter." Sumagot ang isang viewer, "Totoo yan. Kamakailan, unti-unting lumilipat ang mga manlalaro ng Ultimate Fighter sa larong iyon, buong pagmamalaking," sabi ni siya lang. "Matapos maglaro muli ng Ultimate Fighter pagkatapos ng matagal na panahon, kailangan kong makahanap agad ng susunod na kalaban," tinawag niya ang system. "Xiaodian, hanapin mo ang mga game room na may kaparehong ranggo sa akin." Gayunpaman, sumagot ang system, "Naghahanap ng mga katugmang silid. Kumpleto na ang paghahanap. Kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 9 na minuto," tanong ni siya lang. "Masyadong matagal ang 9 na minuto. Gaano katagal para sa susunod na laro?" Sumagot ang system, 12 minuto ang kailangan. Hinawakan ni siya lang ang kanyang ulo. "Anong gagawin ko? Lubos nitong sinisira ang aking schedule sa pag-stream." Nag-donate si Spider-Girl at nagsabi, "Paano kung isang open lobby mission?" Nakita ni siya lang ang komento at sumagot, "Pumunta sa open lobby. Baka hindi maganda ang mahanap na katapat doon." Nag-donate si Spider-Girl at nagbigay ng hamon. Manalo ng 5 sunod-sunod na beses sa open lobby. Nagdilim ang mukha ni siya lang. "Ano? 5 sunod-sunod na panalo?" Ang pagkamit ng 5 sunod-sunod na panalo sa open lobby ay medyo mahirap. "Paano kung babaan natin ng kaunti ang mga requirements?" Nagmakaawa rin ang isang manonood. Dahil sa pagbaba ng popularidad ng Ultimate Fighters, maraming veteranong manlalaro ang pumupunta sa open lobby. Kaya parang impyerno doon. Kapag may nagsimula, susunod na rin ang iba. Nagkomento ang ibang manonood. "Eksakto. Ngayon, lahat ng klase ng eksperto ay dinudurog ang mga baguhan. Medyo nakakaaliw. Ang open lobby ngayon ay isang katayan para sa mga bagong manlalaro. Naalala ko na nakatapat ng Sword Princess ang isang super expert doon dati at talagang winasak siya. Ang taong iyon ay si Beitigu." Nakita ni Xiaolong ang komentong ito at nainis. "Lintik. Natalo lang ako sa kanya noon dahil hindi ko pinili ang bago kong pinraktis na character. Pinili ni Beitigu ang kanyang pinakamagaling na character noon." Sa sumunod na sandali, nagpalit ng ibang karakter si Xiaolong. Seeker Idol, nagpakita si Xiaolong ng isang masamang ngisi. "Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang isang karakter na hindi ako magaling at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng isang makinang pamatay ng baguhan." Pagkatapos niyang magsalita, pinagawa ni Xiaolong sa system ang isang open lobby na may pangalang 1 versus 1 duel. Pumasok ang mga baguhan sa mga baguhan. Nakita ng mga manonood ang ginawa niya at nagkomento, "Isa ka talagang demonyo. Ito ba ang paniniil ng mga veteranong manlalaro?" Sinimulan ng veteranong manlalaro ang pagmasakar sa mga baguhan. Sa sumunod na sandali, nalikha na ang silid, at ang magkabilang panig ay nakatayo sa magkaibang posisyon sa mapa. Ito ang klasikong volcano map sa Ultimate Fighter. Ang kalaban na ito ay ang martial artist na si Hawken, na ang mga kamay ay naglalabas ng itim na apoy ng dragon. Pagpasok sa silid, pumwesto siya para umatake. Nagkomento si siya lang, "Simple lang ang mga command para sa skill activation ni Hawken. Isa siyang karakter na kayang manalo sa pamamagitan ng kanyang likas na katangian. Madaling gamitin at napakakapaki-pakinabang, kaya sa Ultimate Fighter, nasa top 3 ang kanyang kasikatan." Sa isang malakas na sigaw, umalis si Hawken sa kanyang kasalukuyang posisyon. Direkta siyang sumugod kay Xiaolong na may itim na apoy ng dragon sa kamay. Hindi mapigilan ni Xiaolong na magkomento na ginagamit niya ang signature charge technique ng martial artist. Ginamit ni Hawken ang isang skill na tinatawag na Black Rock Strike. Tinamaan ang kasalukuyang posisyon ni Xiaolong, ngunit madali itong naiwasan ni Xiaolong sa pamamagitan ng pag-atras. Ginamit ni Xiaolong ang lakas ng kanyang footwork para kumaska sa sahig, kinakansela ang pag-atras. "Magaling sa malapitang laban ang mga martial artist habang ako ay isang mage. Kaya sa aming duelo, kailangan munang lumayo para maiwasan ang disgust, at pagkatapos ay mag-cast ng long-range attack magic." Nag-charge ng atake si Xiaolong. Magic. Nakita ni Hawken ang eksena at natigilan, hindi alam ang gagawin. Alam ni Hawken na kapag hindi niya kayang umiwas, maaari lamang niyang itaas ang parehong braso sa kanyang harapan para harangin ang magic attack na ito. Sa panig ni Xiaolong, kumpleto na ang charge magic. Sabi niya, "Sige, magic attack." Subalit, nagkaroon ng twist sa kwento. Ang tumama kay Hawken ay hindi isang magic attack, kundi isang pisikal na atake. Hindi inaasahan, sa halip na ilunsad ang charge attack magic, ibinato mismo ni Xiaolong ang staff, at eksaktong tumama ito sa ulo ni Hawken. Sumigaw si Hawken nang hindi makapaniwala, "Hindi ka sumusunod sa mga karaniwang taktika." Nagmura si Hawken sa sobrang inis. "Hindi iyan magic attack. Malinaw na pamamalo lang iyan ng tao gamit ang staff." Hindi pinansin ni Xiaolong ang kanyang mga reklamo. Mabilis siyang sumugod, lumitaw sa harapan niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Pagkatapos ay gumamit si Xiaolong ng grappling move, ang over-shoulder throw, at binuhat si Hawken sa air. Pagkatapos, gamit ang sabay na lakas ng bewang at braso, malakas niya itong ibinagsak sa lupa. Pagkatapos ay hinigpitan ni Xiaolong ang hawak sa kanyang staff. Ngumisi siya ng masama. "Panimula lang ito na inihanda ko para i-cast ang susunod na spell." Lumalabas na hindi pa kumpleto ang naunang charge at nangangailangan pa ng mas maraming oras para ma-activate.
Sa sumunod na sandali, isang malaking fireball ang mabilis na bumagsak mula sa kalangitan. Sa sandaling ito, ipinakita ni Xialang ang ngiti ng isang kontrabida. Ye! Ye! Nakita ni Hawken ang fireball na papalapit sa kanya at natigilan na sa gulat. Lumingon siya para iwasan ang atake, nagkukumahog at halos mabulunan. Sobra na to. Una pisikal na pinsala, tapos magic annihilation. Masyado kang tuso, babae. Ikinaway ni Xialang ang kanyang kamay. Mag-ingat ka, platinum player. Sana sa susunod mong buhay maging veteran player ka, sabi ni Hawken ng labag sa loob. Magsama-sama kayong mga lintik na veteran player sa impyerno. Pagkatapos niyang magsalita, tinamaan siya ng fireball at natupok siya sa nag-aapoy na init. Nakahinga rin ng maluwag si Xialang. Sa kabutihang palad, hindi ako nakatapat ng masyadong malakas na kalaban ngayon lang. Napangisi si Xialang. Para mabilis na makumpleto ang 5-win streak challenge, bilisan natin. System Xiaodian, ay match mo na ang susunod na kalaban. Sa sumunod na sandali, isang gintong liwanag ang bumaba sa tapat ni Xialang. Sabi ng System Xiaodian na match na ang susunod mong kalaban. Good luck! Dumating din ako sa battle arena na ito gamit ang isang karakter na nagngangalang Steve. Nakita ako ng mga manonood at nagreklamo, baliw ba ang taong ito? Ginagamit si Steve, ang karakter na para lang sa mga baguhan. Ano kaya ang iniisip niya? At nakablock pa ang player information niya. Ang pagtalon-talon ko ay ipinagtaka rin ni Xialang at ng mga manonood ng kanyang stream. Nag-init ba siya ngayon? Sa tingin ko, ang taong to ay naghahandang wasakin ang sahig ng arena. Hindi sapat sa akin ang tumalon ng 2 beses. Tuloy-tuloy ko ring tinatapik ang sahig gamit ang aking kamay. Si Xialang, na naghihintay sa gilid, ay talagang hindi makapagsalita. Nagkomento ang mga manonood habang pinapanood ang kanyang mga kilos. Pakiramdam ko hindi pa siya nakapaglaro ng Ultimate Fighter dati. Lumuhod ako sa lupa at tiningnan ang lava sa aking harapan. Sobrang nasasabi. Pinapanood ako ni Xialang na kumikilos ng napakatanga at nagtataka. Mukha siyang isang ganap na baguhan. Pwede ko ba talagang ibuli ang ganitong klaseng newbie? Naawa rin sa akin ang mga manonood. Talaga bang lalabanan mo ang ganitong klaseng newbie? Hindi mo ba dapat sila protektahan? Bawal ang karahasan. May masamang ngiti si Xialang. Gusto ko ring protektahan ang mga newbie, pero kailangan kong kumpletuhin ang challenge ko. Pero hindi ko inaasahan na makakamatch ko ang ganitong klaseng newbie. Napakaswerte ko talaga. Nagkomento ang mga manonood, mukha ka talagang kontrabida. Ang room mo ay para lang talaga sa mga pinakabaguhan. At may gana ka pang sabihin yan. Mahiya ka naman. Itinaas ni Xialang ang kanyang staff. Ano man ang sabihin nyo, sisimulan ko na ang laro. Patuloy na nagmamakaawa ang mga manonood. Pakiusap, dahan-dahan lang sa kanila. Iiyak na ang newbie. Nakikita kong 2 segundo na lang bago magsimula ang laban. Hindi ko na ipinakita ang hangal na ekspresyon, sa halip ay seryosong humarap sa aking kalaban, si Xialang. 1 segundo na lang ang natitira, malakas kong itinapak ang aking paa sa lupa. Opisyal nang nagsimula ang laro. Sumugod ako papunta kay Xialang. Nagkokomento ang mga manonood sa gilid. Iyan ang charge technique na ginagamit ng lahat ng newbie. Iniwasan ni Xialang ang atake ko na may pagmamalaki. Madali kong maiiwasan kahit ang charge technique ni Hawken. Paano pa kaya ang sayo, na isang hamak na newbie lang? Pagkatapos niyang magsalita, ang aking mist punch ay naging isang bukas na palad na nakatukod sa lupa. Pagkatapos ay gumulong ako pasulong at napunta sa harap ni Xialang. Ang kaliwang kamay ko ay muling kumuyom. Gayunpaman, masyadong mabilis ang ganti ng katotohanan. Gustong magsalita ni Xialang, pero sinuntok ko ang kanyang maselang mukha, at ang kanyang mga salita ay bumarado sa kanyang lalamunan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong huminga. Agad akong naglunsad ng combo, lahat ng 18 strikes ng Descending Dragon, 18 na suntok ang tumama sa mukha ni Xialang. Sa loob lamang ng 2.5 minuto, si Xialang ay nakahandusay sa lupa na parang patay na aso, bugbog sarado sa aking mga suntok, umuubo ng dugo at hindi makabangon. Panalo ako sa unang round. Kaswal kong sinabi, ayos naman ang larong ito. Maganda ang pakiramdam. Nagsimula na ang pangalawang round. Ang bagong buhay na si Xialang ay mukhang litong-lito na para bang ang lahat ng nangyari ay panaginip lang. Pagkatapos ay tinuro niya ako at sinabing, teka, ikaw, hindi bilang ang patraidor na ataking iyon. Ulitin natin. Nagkomento ang mga manonood sa gilid, winasak ng isang newbie ang streamer. Streamer, pakiayos naman ang ugali mo. Napakasama mo. Saan banda umatake ng patraidor ang newbie? Agad na nagpaliwanag si Xialang sa mga manonood ng stream. Lahat, hindi dapat naging ganito ang laban na ito. Dahil lang ito sa sobrang pagiging pabaya ko, kaya natalo ako sa kanya. Naiintindihan niyo ba? Isang manonood sa stream ang agad na tumugon, hindi mo ba naaalala ang sinabi mo pagkatapos talunin ang mga kalaban dati? May nag-donate at sinabing, tama yan. Naaalala ko na sinabi mo noon na ang pagiging pabaya ay isang anyo rin ng kakayahan. Naggitngit ang mga ngipin ni Xialang. Paanong magiging baguhan ang taong iyon? Siguradong isa siyang veteranong manlalaro na nagpapanggap. Hindi ba't inakala niyo ring lahat na baguhan siya? Agad na lumipat si Xialang sa kanyang pangunahing karakter. Wala nang salita. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang swordsmanship ng aking Sword Master at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya lubusang dodominahin.
Nagkomento ang mga manonood na lumipat pa rin siya sa kanyang espesyal na karakter. Ito ang karakter na ginamit niya para makuha ang titulong Sword Princess noong naglalaro siya bilang profesional. May nag-donate at nagsabing matapos wasakin ng isang baguhan, agad na pinalitan ng streamer ang kanyang karakter kay Xialang. Nakakaawa. Sinundan ito ng napakaraming +1 na komento. Nang makita ang mga komento ng manonood, naggitngit ang mga ngipin ni Xialang, ramdam ang matinding kahihiyan. Galit na sumagot si Xialang, kayong mga hater. Manahimik kayo. Basta't seryosohin ko ito, siguradong mananalo ako. Hinugot ni Xialang ang kanyang espada. Lahat kayo, galit na talaga ako ngayon. Hilingin niyo na lang ang mabuti para sa kanyang paglalakbay dahil mula ngayon, seryoso ko siyang lalabanan. Ang pinakamataas na ranggo sa Ultimate Fighter ay Above and Beyond. Malinaw na ang taong ito ay hindi nasa ganoong antas. Ang kanyang antas ay nasa pagitan lamang ng Diamond at Master. Ang Above and Beyond ang pinakamataas na tier sa larong ito. Mayroon lamang 100% Above Beyond na manlalaro, kasama na ako. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay hindi mukhang estilo ng larong ito. Siguradong isa siyang mataas ang ranggo na manlalaro mula sa ibang laro na napadpad para maglaro ng Ultimate Fighter. Nang umabot sa 1 segundo ang countdown, malakas na tumapak si Xialang sa lupa at sinabing, susunod, ipapakita ko sa'yo. Nagsimula na ang laban. Sa isang iglap, sumugod si Xialang sa harap ko at sinabing, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang antas ng operasyon na tanging mga manlalaro ng Ultimate Fighter na Above and Beyond lang ang nagtataglay. Naglabas ng matalim na malamig na liwanag ang kanyang espada na parang sa isang hampas ng espada. Maging ang nakakapasong init ng nakapaligid na lava ay bumaba ng ilang degree. Gayunpaman, madali ko itong naiwasan. Kinuyom ko ang aking kamao at naglabas ng puwersa patungo kay Xialang. Hindi rin nagpatinag si Xialang. Iwinasiwas niya ang kanyang espada para humarang at sinabing, sa pagkakataong ito, hindi ako basta-basta matatalo. Gayunpaman, madali kong nalock ng mahigpit ang kanyang kamay na humahawak sa espada. Pagkatapos ay nag-ipon ako ng lakas sa aking kaliwang kamay at sumuntok muli sa kanyang mukha. Naramdaman ni Xialang na malakas ang ataking ito at nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Sinubukan pa ring magsalita ni Xialang gaya ng dati. Subalit, bago pa siya makapagsalita, sinuntok ko muli ang kanyang maselang mukha. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ang paggamit ng Descending Dragon, 18 strikes, gamit ang aking mga kamay, pinaglalaruan siya sa ere. Sa loob ng 2.5 minuto, nakahandusay si Xialang sa aking paanan na may pasang mukha at umuubo ng dugo. Panalo ako ng tuluyan sa ikalawang round. Nagkomento ang mga manonood na nanonood ng eksena, mula ngayon, hindi ka natatawaging Sword Princess, kundi Chicken Princess. Ang bagong nabuhay na si Xialang ay patuloy na sumisigaw, hindi. Isa pa. Sa pagkakataong ito, siguradong tatalunin kita. Matapos ang maraming pagsubok, patuloy siyang humahamon agad sa kanyang muling pagkabuhay. Matapos ang isa pang serye ng aking mga combo gamit ang kamay, bumagsak si Xialang sa aking paanan na may pasa sa mukha pagkatapos ng eksaktong 2.5 minuto tulad ng dati. Ang pagkakaiba ngayon ay dahan-dahan siyang nanginginig sa lupa, na nagpapahiwatig na nag-iwan ako ng psikolohikal na anino sa kanya. Kaswal akong lumingon at pinag-umpog ang aking mga kamao, huminga, madaling nakamit ang 5 sunod-sunod na panalo. Nagmuni-muni rin ako sa unang round. Madaling kalabanin ang karakter na may tungkod. Gayunpaman, sa mga huling round, medyo mahirap kalabanin ang karakter na may espada na gumagamit ng mga kakaibang skill. Gusto ko talagang gumamit ng mga superpower, kaya pinili ko ang game mode. Subalit, nang magsimula ang laro, nakasanayan kong laktawan ang tutorial, kaya hindi ako makagamit ng anumang skill at kamao lang ang panlaban. Kinuyom ko ang aking kamao. Kahit sinubukan kong maglabas ng mga skill tulad ng dati kong pag-channel ng magic power, walang anumang tugon. Gusto ko talagang maranasan muli ang pakiramdam na may superpowers. Sa susunod, kailangan kong panoorin ang tutorial. Doon ko lang napagtanto na ang nabuhay na karakter ay ang parehong babae na nilabanan ko kanina. Hindi ko maiwasang magtanong, ikaw na naman, magaling kang lumaban kanina. Anong tier ka? Tinuro ako ni Xialang at nagsimulang magmura, ngunit hinarang ng sistema ang kanyang pagmumura, kaya namut siya ng sistema at hindi makapagsalita. Nagtataka kong sinabi, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi kita marinig? Sa talino ko, agad kong naisip, pinatay mo ba ang in-game player communication voice dahil gusto niya ng mas immersive na karanasan sa paglalaro? Kung ganoon, malamang hindi niya rin ako naririnig magsalita. Subalit, sa panig ni Xialang, hindi lang niya ako naririnig, kundi galit na galit din, hinuhugot ang kanyang espada at gustong labanan ako hanggang kamatayan. Sa sandaling ito, sunod-sunod na lumitaw ang mga abiso sa itaas ng aking ulo, na nagpapakitang nakatanggap ako ng sunod-sunod na hiling ng paghihiganti mula sa mga manlalaro. Lubos akong nagulat dito. Ano ang dapat kong gawin dito? Mukhang dapat na akong mag-log off at magsimulang tumakas. Lumingon ako at sinabing, aalis na ako. Mag-enjoy ka sa laro, miss. Dapat akong lumabas agad sa laro at alamin kung paano i-activate ang mga skill. Narinig ni Xialang na aalis ako at nagalit ng husto, ibinuka ang bibig para magsalita, ngunit hindi pa rin siya makapagsalita. Mahina akong tumawa. Ano kaya ang sinasabi niya?
Tinitingnan ang galaw ng kanyang labi, naghahanap ba siya ng paghihiganti sa akin mamaya? Medyo interesante. Kaya gusto mo akong idagdag bilang kaibigan at tanungin ang aking username. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa aking baywang, itinaas ang aking ulo at dibdib, at sumagot, is that it? Tandaan mo itong mabuti. Huwag mong kalimutan. Ang mga salitang ito ay nagpanginig sa buong katawan ni Xialang. Napaka-konsiderasyon ko rin at nag-aalala na baka hindi niya ako marinig magsalita, kaya tinype ko ang username na is that it ng 12-dosenang beses sa chat channel. Nakita ni Xialang ang tinype ko sa chat channel at napanganga. Ang mga salitang ito ay parang sinasabing hindi siya karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Dahil hindi ko naman sinabi ang salitang username mula simula hanggang wakas, ang narinig niya lang ay is that it. Tila tinamaan si Xialang ng 1-0, 000 critical hit. Sobrang tindi ng insulto. Umungol siya ng labag sa kalooban. Nakita niyang naka-exit na ako sa laro. Napaluhod siya at umungol, hahanapin talaga kita. Maghihiganti ako.